po sa ating lahat. Narito na naman po si Len para sa ating ika-49th day ng ating sharing ng devotion video. Akalain mo yun, di ba malapit na tayong mag, tawag dito, mag 50th day ng ating sharing ng devotion video, di ba? Ang bilis ng araw, nakakamaygit isang buwan na natin itong ginagawa. And thanks God dahil alam natin na lagi tayong ginagabayan ng Diyos sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita at ikinalulugod ng Diyos na hindi lamang ako ang natututo bagkos ay naibabahagi ko rin ang mga karunungan na ibinibigay ng Diyos para sa bawat isa sa atin na nakakapakinig nito. So, a blessed Sunday po sa ating lahat, and I do hope ang lahat po ay napagpala kahit gaano man tayo mga naging abala para sa gawain sa simbahan or gawain na trabaho para sa mga hindi nakalabas. But anyway, ayan, ito na po ang oras para tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos at huwag natin kakalimutan lagi ang pasimula na pananalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon na ano't anuman ang mga ginawa namin Panginoon sa buong araw na ito Panginoon. Alam po namin na ang bawat ginagawa namin ay para sa ikalulugod ninyo Panginoon, at dalangin po namin Panginoon ang lahat ng mga tao Panginoon na nakakapakinig nito Panginoon. Alam ko na habang tumatagal ay mas lalo nang lumalalim ang pagkakilala ng bawat isa na laging nakakapakinig ng pagbubulay-bulay ng inyong mga salita Panginoon. At dalangin namin Panginoon na sila din Panginoon ay magkakaroon ng eagerness Panginoon or passion Panginoon na pag-aralan ng inyong mga salita upang maisabuhay nila Panginoon. At alam kong ikinalulugod ninyo Panginoon kapag hindi lamang ako, ngunit mas marami pa Panginoon ang makakapagbahagi na inyong salita sa kanilang mga kakilala Panginoon. At dalangin po namin na lagi ninyo kaming kasama Panginoon, at ang inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu Panginoon na siyang nagtuturo at nagpapaunawa sa aming isip at puso Panginoon ng bawat mensahe na nais iparating ng mga salita na aming pinagbubulay-bulayan. Muli kayo po ang laging mataas Panginoon at kami ay mapunta sa pinakamababa Panginoon upang ang pinakamag-shine Panginoon ay ang inyong glory Panginoon, ang inyong pag-ibig at ang inyong pagpapatawad sa bawat isa sa amin Panginoon. Salamat po Panginoon sa buhay, hininga at kalakasan na ipinagkakaloob niyo sa amin, at dalangin namin na sa araw muli ng bukas ay hindi kayo magsasawa na bigyan kami ng bagong buhay at bagong pag-asa. Muli binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So eto po yung nakasulat sa Lucas 18:12. Sabi daw ng Pariseo sa kanyang pananalangin, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Message, binanggit pa dito ng Pariseo na iyon ang mga ginagawa niya, gaya ng 2 beses daw itong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Siya din daw ay nagbibigay ng kanyang 10 mula sa lahat ng kanyang kinikita. Application, may nakikita, naririnig o kasama ba kayong ganitong tao? Nakakaawa ang ganito dahil ligaw. Kahit sabihin na siya ay laging nagsisimba at ginagawa ang mga pagbibigay na gaya nito. Pero ang Diyos ang nakakakita ng laman ng puso at isip natin. Kaya alam niya kung ang nais lang ng isang tao ay magyabang sa mga nakakarinig o makakakita sa ginagawa natin. Sabi nga na kung ang ginagawa nating paglilingkod o pagtulong sa kapwa ng lihim ay iyon ang mas nakalulugod sa Diyos kaysa sa mga pakitang tao lamang. Kaya mabuti na suriin natin ang ating hangarin sa mga ginagawa natin. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, 'di ba? Kumbaga, makikita mo dito na yung Pariseo sa pagbabanggit niya ng ginagawa niya na yun nga, 'di ba? Nagpapasting siya. Yun kasi yung tawag na pag-aayuno. Kumbaga, nagpapalipas siya ng gutom. Kumbaga, nilalabanan niya yung physical niya na magutom tapos puro nagpe-pray siya. So, 2 times daw niya yung ginagawa sa loob ng isang linggo. Tapos, syempre, alam niyo naman ang nakasulat sa Biblia sa Lumang Tipan na ibigay natin na 10 bahagi ng ating mga kinikita dahil iyon talaga ay nakalaan para sa Diyos. Dahil sa Diyos talaga yun. Kumbaga,
ibinabalik lang natin. Yun namang 90% ay para sa atin, para sa ating mga kailangan, para sa ating pangsariling mga gastusin, 'di ba? So, kung tutuusin ay mas malaki pa rin yung porsyento na para sa atin, 'di ba? And alam naman natin na ibinibigay natin para sa gawain ng Diyos is nagagamit para sa mga renta, lalo dito sa Hong Kong, mataas ang cost of living. So, meron lang kayong isang flat or isang place na pinag-i-stayan, mga church, shelter, ganyan, malaki na ang bayad ko ikukumpara sa bayad sa atin sa Pilipinas. So, syempre, alam niyo na kung magkano yung palitan. So, dito, kumbaga, sa kanyang pagdarasal kuno daw, ayan, ay inihahayag niya ang kanyang mga ipinagyayabang sa harapan ng Diyos. Na kumbaga, parang sinasabi niya sa Diyos na, oh, Lord, ginagawa ko tong mga to para sa inyo. Parang kahit akala mo pagdadasal yung way niya, pero parang ganun yung parang mayabang ba? Syempre, nakikita ng Diyos yun. Sabi, bakit ako parang pinagyayabangan ng taong ito? Alam ko naman kung ano yung ginagawa niya para sa akin. Dahil syempre, tayo na ngayon templo ng Diyos, 'di ba? Nasa ating espiritu na ang Diyos. Kaya kita niya kung ano yung ginagawa, iniisip o laman ng puso natin. Yun, binigkas pa talaga ng bibig niya dahil yun nga, 'di ba? Sa una kong ipinaliwanag kagabi na tawag dito, ipinaparinig niya yon para purihin siya ng mga taong makakarinig sa kanya, 'di ba? Pero sabi nga, kung mas gusto mo na ang panalangin mo ay intimate sa ating Panginoong Diyos, yung kayo lang talagang dalawa ang nakakarinig, much better na iniiyak natin to sa Kanya. Minsan nga kahit hindi ka na magsalita, yung kumbaga parang yung mag-ano ka lang, yung mga hikbi, pagluha na walang lumalabas na salita sa iyong bibig, yun yung mas dama ng ating Panginoon, di ba? Pero kapag yung kagaya nun na ang ginagawa parang kulang na lang magdala siya ng megaphone, 'di ba? Para marinig ng lahat. Parang kala mo nangangandidato Yung kumbaga, parang sinasabi na, oh, ito ang mga nagawa ko o na-accomplish ko sa aking paglilingkod sa Diyos, 'di ba? So kulang na lang magkaroon ng trompeta siya or magkaroon ng megaphone para iparinig sa lahat ng tao yung ginagawa niya para sa paglilingkod ng Diyos. Pero lagi po nating tandaan na ang lahat ng ating ginagawa, basta ito ay hindi nakapaloob sa kabutihan. Ayan, yung kabutihan na yung intention mo talaga is makatulong. Yun nga yung sinasabing, hindi mo hinahangad na papurihan ka ng mga tao, di ba? Pero hindi naman po ako against sa mga tumutulong na ginagawa nilang vlog or ibinibideo nila. Wala naman po yung problema kasi sabi nga, hindi tayo pwedeng manghusga ng kapwa natin na kung halimbawa, yun yung way of expression nila para ipakita sa mga tao na tumulong sila. Pero sabi nga, mas maganda talaga yung patago na ginagawa natin yung pagtulong. Kumbaga, palihim na ginagawa natin ang pagtulong sa ating kapwa. Na hindi, dun mo makikita na hindi mo hinahangad ang papuri ng kapwa mo or ng kahit sinong makakakita sa'yo, kundi ang Diyos lang na nasa iyong loob na nakakakita na talagang kusa mo ibinibigay at buong puso at buong pag-iisip mo ibinibigay yung tulong sa kapwa mo, 'di ba? Na kumbaga, sabi nga, 'di ba, iisipin natin ang bawat ginagawa natin. Hindi natin 'to ginagawa para papurihan tayo ng tao, 'di ba, na makakakita sa atin, kundi mas isipin natin yung tuwa na naidudulot natin sa ating Panginoong Diyos kapag ginagawa natin yung kagaya ng ginawa ng kanyang anak na si Jesus, di ba, nung narito to sa mundo na nagpalaya ng mga nakakulong or ng mga inietsapwera sa lipunan, nagpalaya ng mga may sakit, ayan. At ang nais lang naman kasi ng Diyos sa atin ay maging masaya tayo at mabuhay tayo ng nakalulughod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, 'di ba, yung mga taong mga naging yung sinasabi ko nga, kapag yung mga patay, yung mga may sakit, may ketong, mga pilay, mga bulag, 'di ba? Mga sinasapian ng masamang espiritu, lahat 'yan pinalaya ng ating Panginoong Hesus.
at ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kasi nga, yung dating umiiral na batas is masyadong mapanakit. Yung kumbaga, mapanghusga. Na kumbaga, pag hindi mo natupad yung batas, kailangan patayin ka na, di ba? Yung kagaya yung sa babae, yung kagaya nga ng pinaka example na yung babaeng nahuli sa pakikipagtalik sa hindi niya asawa or baka may asawa pang iba, di ba? Na kung saan kapag ganun ang ginawa mo, kumbaga pinakamataas na kasalanan na din yun sa kanila nung panahon noon sa Israel. At ang gagawin talaga doon, pag sa batas ng mga Hudyo ay babatuhin hanggang mamatay ang nagkasala. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Yesus ay sinabi niya na nagsusulat lang kasi ang ating Panginoong Yesus sa disyerto sa sahig. At sabi nga, ang isinusulat daw doon ng ating Panginoong Yesus ay lahat ng mga kasalanan ng mga tao. Diba? Pagsisinungaling, pagkainggit, galit, tawag dito, puot, pangkukulam, yan lahat. So, nung nababasa sigurado o naiintindihan ng mga Hudyo yung sinusulat na ating Panginoong Yesus, dahil ang pagkakapaliwanag na ating Panginoon, sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato dito sa babaeng nagkasala na ito, di ba? Na kung saan, walang naglakas ng loob na magsimulang bumato dun sa babae kasi lahat halos ng mga isinulat na ating Panginoong Yesus sa buhangin ay mga kasalanan ng bawat tao. At kahit ang ating Panginoong Yesus na kung iisipin ay perpekto at pwede niyang batuhin ang babaeng nagkasalang yun, hindi ginawa ng ating Panginoong Yesus. Umiral sa kanya ang pagpapatawad at pagmamahal at pinayuhan ang babaeng yun na wag na muling magkakasala. Dahil pag nagkasala siya, baka ganun na naman ang gawin sa kanya ng mga tao na dalahin na naman siya sa publiko at ipabato, diba? So, ganun kasi ang ating Panginoong Diyos sa atin. Lagi niya tayong binibigyan ng chance para magbago, na kung alam mo sa tingin mo at sa sarili mo na meron kang nagagawang hindi mabuti o hindi maganda, nakakasama sa iyo, nakakasama sa kalusugan mo o nakakasama sa kapwa mo, ay nais ng Diyos na magpalinis tayo sa ating Panginoong Yesus, diba? Dahil kapag nga tayo bilang makasalanan ay hubad, pero isinuot natin or idinamit natin ang kaluwalhatian at grasya at habag ng ating Panginoong Yesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus, ay tayo ay madadamitan ng kanyang kaluwalhatian. Na kung saan ay kahit tayo man ay nakakagawa ng kasalanan dahil nasa katawang panglupa pa, ay we are justified. Kumbaga, malinis na tayo at righteous na tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Pero, wag po nating aabusuhin ang ibinigay na kaligtasan ng ating Panginoong Yesus, na kumbaga dahil sasabihin mo, ay, ligtas na ako, pwede na akong gumawa ng kasalanan or masama, or balikan ko pa yung dati kong ginagawang kasalanan, diba? Hanggat maaari, the moment na tinanggap mo ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay ang magiging kaisipan mo na or magiging puso mo na ay paggawa ng mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos, at makakatulong din sa iyong katawan bilang templo ng Diyos, na makikita ng mga tao na naghahari sa iyo ang ating Panginoong Diyos sa pagsasalita, sa pagkilos, sa pagtrato sa ating kapwa, di ba? Na talagang unti-unti, ayan, on process, kaya kumbaga step by step, di ba? Hindi yung instant, ay, mabanal na ako or napakabuti ko na agad or napakabait ko na agad, di ba? Process by process yan. Kasi syempre, yung kagaya nga din sa mga pinaliwanag ko na nakaraan, na meron tayo sa paglaki natin bilang isang individual or bilang isang tao, meron tayong mga pag-uugali, asal na natutunan either sa kultura, sa mga nakasamang mga tao, or sa mga nagpalaki sa atin. So, kung sa tingin natin ay hindi nakakabuti yun para sa atin, ayan, it's the moment of time para tayo ay mag-turn back at sa maling ginagawa natin yun, at unti-unti ay lakaran natin ang para sa kaluwalhatian patungo sa ating Diyos. Kaya nga, step by step, ayan, parang hagdan,
step 1, step 2, step 3 hanggang makarating tayo sa finish line na kung saan ay dun na kukunin na ng ating Panginoong Diyos ang ipinahiram na espiritu sa atin na ginamit natin para sa kabutihan, diba? So, hanggang dyan na lamang po at magkita-kita po ulit tayo bukas. Let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muling nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil sa mga pag-aaral namin ito, Panginoon, tinuturuan kami upang i-analyze namin ang aming sarili, Panginoon, kung kami ba ay nagyayabang o nagpapakita ang tao lamang sa mga tao sa aming mga ginagawa, Panginoon. Pero alam niyo po na kayo ang nakasisiyasat, Panginoon, at mas lalo higit kung ang ginagawa namin kabutihan, Panginoon, ay lihim at tanging ikaw lang o kami ang nakakakita nito, Panginoon. Alam namin ito ay mas higit na nakapagpapasaya sa inyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, alam namin nga sinasamahan niyo kami, Panginoon, upang magbago kami step by step, Panginoon, glory to glory, Panginoon, upang makaabot din kami sa righteousness na ipinagkaloob niyo sa amin ng aming gawing damit, o kami ay magpadamit sa ginawang pagsasakripisyo ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon. At salamat, Panginoon, para sa lahat ng aming mga answered prayer, Panginoon, at sa mga hindi pa dumarating na mga panalangin pinansyal, physical, emotional, spiritual, Panginoon, at deliverance, Panginoon, para sa mga kakilala namin at mahal namin sa buhay na hindi pa kumikilala at tumatanggap sa iyong anak na si Jesus, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hihipuin yung puso ng bawat isa, Panginoon, and ipiclaim, Panginoon, na natanggap na namin ang kaligtasan, ang mga pagpapala na ito, Panginoon, ay hindi ninyo ito ipagkakait sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo ang laging madakila, Panginoon, at maghari sa buhay namin. And let your light shine upon us upang makita ng mga tao, Panginoon, na kayo ay naghahari sa aming puso at sa aming isip. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niyo bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!